Praise the Lord mga kapatid, salamat po sa ating Panginoon sa tagpong ito. Narito po tayo muli mag-aaral ng banal na salita ng ating Panginoon. Kinakamusta ko po ang aking mga kapatid sa Door of Faith Church Lamesa at sa mga patuloy na tumututok sa daily devotion kay Pastora Christy at kay Ma'am Chen ng Door of Faith Pariano. Mga kapatid, samahan niyo po ako, tayo po'y manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, aming Ama, Panginoong Hesus, banal na Espiritu, maraming salamat po sa tagpong ito. Pinupuri po namin kahit pinapasalamatan sa mga dakilang bagay na ginagawa niyo sa aming buhay. Narito po kami, Panginoon, nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat ng aming mga nagagawang makasalanan, liman, hayag, sinadya o hindi. Patawarin niyo po kami, balutan niyo po kami, Panginoon, ng banal na dugo, Panginoong Hesus, upang walang magawa ang kaway sa aming buhay, lalong higit sa dagpong ito sa pag-aaral namin ng iyong mga salita. Nawa, Lord, ito ay tumimo sa aming puso't isip na kayo lamang, Panginoon, palagi ang mataas sa aking buhay. Panginoon, sa oras na ito, gamitin mo lamang ang aking buhay. Kulang po ang aking kaalaman, ngunit magkakaroon po ng katagumpayan kapag ako isasamahan mo, banal na Espiritu. Maging sa aking mga kapatid na makikinig, Panginoon, nawa, Lord, ito ay tumimo lahat sa aming puso't isip ang mga mababasa namin at mapag-aaralan. Nawa, Lord, ito ay may sa pamuhay namin. Kaya ngayon pa lamang, Panginoon, inaangkay na po namin ang katagumpayan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At mga kapatid, samahan niyo po ako, tayo po yung mag-aaral ng banal na salita ng ating Panginoon. Magsipagbukas po kayo sa akin sa Exodus 33:12 hanggang 23 po. Hallelujah. Nangako si Yahweh na sila'y papatnubayan. Sinabi ni Moises kay Yahweh, iniutos ninyo sa akin, pangunahan ko ang inyong bayan at papunta sa lupaing ipinangako ninyo. Ngunit hindi ninyo sinabi kung sino ang makakatulong ko. Sinabi pa ninyong nalulugod po kayo sa akin at kilalang kilala ninyo ako. Kung ito'y totoong pinapakiusap kong sabihin ninyo sa akin ang inyong mga balak gawin para malaman ko kung upang patuloy kayong malugod sa akin. Alalahanin din ninyo na ang bayang Israel ay inyo. Amen. Sasamahan ko kayo at bibigyan ko kayo ng kapayapaan, sagot ni Yahweh. Sinabi ni Moises, kung hindi ninyo kami sasamahan, huwag na po ninyo kaming paalisin dito. Sapagkat kung hindi kayo sasama sa akin, paano malalaman ng lahat na kami po ay inyong kinalulugdan? Kung sasama kayo sa amin, maliwanag na kami naiiba sa lahat ng mga bansa. Amen. Sige, gagawin ko ang hiling mo sapagkat ako'y nalulugod sa iyo at kilalang kilala kita, sabi ni Yahweh. Kaya't hiniling ni Moises, Yahweh, ipakita po ninyo sa akin ang inyong kaluwalhatian. Makikita mong lahat ang aking kaluwalhatian at bibigkasin ko sa iyo ang aking pangalan, Yahweh. Mahabag ako sa nais kong kahabagan at maawa ako sa nais kong kaawaan. Ngunit, hindi mo maaaring makita ang aking mukha sapagkat tiyak na mamamatay ka at mamamatay ang sinumang makakita niyon. Dito sa tabi ko'y may matatayuan kang bato. Pagdaan ng aking maningning na kaluwalhatian, ipapasok kita sa siwang ng batong ito at tatakpan kita ng aking kamay. Pagkalampas ko'y aalisin ko na ang aking kamay at makikita mo ang aking likod, ngunit hindi ang aking mukha, sagot ni Yahweh. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating Panginoon. Purihin po si Yahweh. Amen. Sa Exodus 33:12 hanggang 23 po, napakaganda po ng ating mapag-aaralan ngayon. Nangako si Yahweh na sila'y papatnubayan o tayo ay papatnubayan. Amen. Pinapatnubayan po ba tayo ng ating Panginoon? Tunay na mabuti po ang ating Panginoon at dito po natin makikita sa bersikulong ito, sa mga bersikulong ito, na kung paano sinamahan si Moises at kung gaano kakilala ng ating Panginoon si Moises. Amen.
Napakasarap pong pag-aralan ng bersikulong ito dahil dito po natin makikita kung paano sinamahan ng ating Panginoon si Moises. Amen. Sinabi po dito sa verse 12, sinabi ni Moises kay Yahweh, iniutos ninyo sa aking pangunahan ko ang bayang ito, papunta sa lupaing ipinangako ninyo. Ngunit hindi ninyo sinabi kung sino ang makakatulong ko. Sinabi pa ninyong nalulugod po kayo sa akin at kilalang kilala ninyo ako. Amen. Napakasarap po pala na tayo ay kilalang kilala ng ating Panginoon. Amen. At tayo ay pinagkakatiwalaan ng ating Panginoon. Amen. Tayo po ba ay pinagkakatiwalaan ng ating Panginoon na katulad ni Moises na totoo na wala po talagang maililihim sa Diyos kahit sinabi ng ating Panginoon, sinabi po ni Yahweh na kilalang kilala kita Moises, kilalang kilala kita. Amen. Tunay na mabuti nga talaga ang ating Panginoon at alam niya ang lahat ng nangyayari sa atin. Alam ng Diyos ang laman ng ating puso, kung ano ang ating mga ginagawa na lihim sa tao at hayag sa tao, sa Diyos ay walang maililihim. Amen. Tuloy po tayo mga kapatid, sabi po sa verse 12, kung ito'y totoo, ipinapakiusap kong sabihin ninyo sa akin ang inyong mga balak gawin para malaman ko upang patuloy kayong malugod sa akin. Alalahanin din ninyo na ang bayang Israel ay inyo. Nais po talaga ni Moises na lahat ng mga gagawin niya ay maging kalugod-lugod sa ating Panginoon. Yan ang totoong sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon na ang lahat ng mga gagawin ay nais na palagi ay kalugod-lugod sa ating Panginoon. Yan naman po talaga ang totoong nakakilala sa Diyos, na hindi lang natin basta kilala ang Diyos, may relasyon tayo sa Diyos at alam natin kung ano yung ikagagalit ng Diyos, ikasasama ng kanyang loob dahil tayo nga ay tapat. Tayo nga ay tapat na mga naglilingkod sa ating Panginoon. Kaya nga sinasabi ng Lord na kilalang kilala kita, kilalang kilala ko kayo. Kaya wala po tayong maililihim sa ating Panginoon. Amen. Mga kapatid, ito po yung napakagandang sinabi ni Yahweh. Sabi po sa verse 14, sasamahan ko kayo at bibigyan ko kayo ng kapayapaan. Amen. Sagot ni Yahweh. Tunay na kapag kasama nga natin ang ating Panginoon, meron tayong kapayapaan. Ang mga taong walang pagsama ng Diyos, hindi nila pinapahalagaan ang mga salita ng Diyos. Paano nga ba sasama sa atin ang Diyos kung wala naman tayong pagnanasa na pakinggan ang kanyang mga salita? Paano mangungusap sa atin ng ating Panginoon kung ayaw natin pakinggan ang kanyang mga salita sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia? Amen. Nagbabasa po ba tayo ng Bible? Yan po ang wag nating kalilimutan bilang isang mga totoong Kristiyano. Amen. Sabi po ng ating Panginoon, sasamahan ko kayo at bibigyan ko kayo ng kapayapaan. Sagot ni Yahweh. Sinabi ni Moises, kung hindi ninyo kami sasamahan, huwag na po ninyo kaming paalisin dito, sapagkat kung hindi kayo sasama sa amin, papaano malalaman na ng lahat na kami po ay inyong kinalulugdan? Praise the Lord na mga kapatid, totoo po na kapag kasama natin ang ating Panginoon sa lahat ng mga laban natin sa buhay, sa lahat ng ating mga desisyon, tayo po ay talagang magtatagumpay. At kung hindi po natin kasama ang ating Panginoon sa lahat ng ating mga ginagawa, hindi po makikita ang kapangyarihan ng Diyos at ang ating mga gagawin ay hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon dahil hindi nga po tayo sinasamahan ng Diyos at hindi tayo magtatagumpay. Kaya palagi po nating hingiin ang pagsama ng ating Panginoon ni Yahweh, ng banal na Espiritu, dahil wala po tayong magagawa talaga. Dahil mga kapatid, hindi po talaga tayo magtatagumpay. Naranasan na po ba natin na nagkaroon tayo ng desisyon na excited tayo na ginawa agad natin yun, na nakalimutan pala natin manalangin? Nakalimutan pala natin na dumulog sa ating Panginoon na ito ba ay kalooban niya o hindi, na hindi na tayo nakahingi ng patnubay sa banal na Espiritu at pumalpak lahat ng ating mga ginawa. Sa una, marahil nakikita natin na nagiging maayos, ngunit unti-unti tayong bumabagsak dahil wala nga po yung paghingi natin ng patnubay sa ating Panginoon. Katulad po ng palaging sinasabi ni Moises na kapag
na kapag may gagawin ay palaging dumulog sa ating Panginoon, at hindi po talaga napayag si Moises na hindi siya tutuloy kapag hindi sasamahan ng Diyos. Amen. Kahit ang sinabi po ng ating Panginoon dito ni Yahweh, sabi po dito mga kapatid ni Yahweh sa verse 17, sige, gagawin ko ang hiling mo sapagkat ako'y nalulugod sa iyo at kilalang kilala kita. O napakasarap po kapag ang ating Panginoon mismo ang magsabi sa atin na talagang marinig natin ang kanyang tinig, katulad ni Moises. Kasi sa panahon po noon ng lumang tipan, talaga pong naririnig ang boses ng ating Panginoon. Sa ating kapanahunan naman ngayon, ang ating Panginoon ay nangungusap sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kapag tayo po ay nananalangin, naramdaman po ba natin na bigla na lamang tumutulong ang ating luha, na masaya tayo at naramdaman po talaga natin ang presensya ng Diyos. Ganun po mangusap ngayon ang ating Panginoon. Iba po yung paraan ng pakikipag-usap ng Diyos noon sa lumang tipan at ngayon sa bagong tipan, at sa kapanahunan po natin ngayon. At napakasarap po. Naranasan na po ba natin na kinakausap tayo ng Diyos? Mga kapatid, kapag naranasan po natin yan na may pinapagawa ng banal na Espiritu, gawin po natin iyon, dahil tiyak na magkakaroon tayo ng katagumpayan. Tiyak na kapag sinunod natin ang nais ng banal na Espiritu, tayo po ay magtatagumpay sa mundong ito. Kaya wag po tayong gagawa ng desisyon, wag po tayong gagawa ng mga bagay nang walang kauna-unahan. Ay mananalangin muna tayo at hihingi tayo ng gabay sa ating Panginoon. Amen. Tinitiyak ko po sa inyo na tayo ay magtatagumpay, dahil naranasan ko din po yan na ako po ay nagkamali, ngunit nung ako po ay humingi ng patnubay sa banal na Espiritu sa ating Panginoon, ako po ay nagtagumpay na. Amen. Praise the Lord. Kaya po mga kapatid, sinabi po ni Moises na, Panginoon, kapag hindi mo kami sasamahan, kapag hindi mo ako sasamahan, hindi na ako tutuloy. Dahil alam nga po ni Moises na walang katagumpayan kapag hindi kasama ang presensya ng Diyos. Sa verse 19 po tayo, makikita mong lahat ng aking kaluwalhatian at bibigkasin ko sa iyo ang aking pangalang Yahweh. Amen. Yun po, narinig po natin na nabasa po natin dito na bibigkasin ko sa iyo ang aking pangalang Yahweh. So ibig sabihin, literal na narinig ni Moises na ang pangalan Yahweh. Amen, ang ating Diyos. Mahabag ako sa nais kong kahabagan. Praise the Lord. At sabi po ng ating Panginoon, mahabag ako sa nais kong kahabagan at maaawa ako sa nais kong kaawaan. Ngunit hindi mo maaring makita ang aking mukha, sapagkat tiyak na mamamatay ang sinumang makakakita nito. Dito sa tabi ko'y may matatayuan kang bato. Pagdaan ng aking maningning na kaluwalhatian, ipapasok kita sa siwang ng bato. Batong ito at tatakpan kita ng aking kamay. Pagkalampas ko'y aalisin ko na ang aking kamay at makikita mo ang likod ko, ngunit hindi ang aking mukha, sagot ni Yahweh. Amen. Praise the Lord. At nakita nga po ni Moises yung kaningningan ng ating Panginoon, ngunit hindi niya ipinakita yung kanyang mukha. Hindi pinakita ni Yahweh ang mukha, dahil nga po alam naman po natin mga Kristiyano na kapag nakita na natin ang mukha ng ating Panginoon, tayo po ay talagang mamamatay na. Sobrang banal po kasi talaga ng ating Panginoon ni Yahweh. Amen. At ang ginawa nga po ni Yahweh, yung kanyang kamay, nung pagdaan niya ay ihinarang niya sa mga mata ni Moises upang hindi siya makita ni Moises ng mukhaan. Dahil mamatay na nga po talaga kapag nakita ang mukha ni Yahweh, kapag nakita po ni Moises. Kaya ang ginawa po ng ating Panginoon si Yahweh, tinakpan niya ang kanyang mga mata sa pamamagitan ng kanyang kamay ni Yahweh mismo. At nung lumampas na po siya, likod na lamang ang nakita ni Moises, ang likod ng ating Panginoon. Amen. Napakasarap po siguro na kapag nakita natin, yun nga lang pong maramdaman natin na kapag tayo nananalangin, naramdaman natin ang presensya ng Diyos, na hindi po natin may paliwanag yung ating mga kasiyahang nararamdaman, dahil presensya nga po yun ng Diyos. How much more pa po yung makita natin mismo yung kaluwalhatian ng Diyos na dumaan sa harapan mo,
Tapos yung sigurado po naramdaman ni Moises yung dampi ng kamay ng ating Panginoon dahil tinakpan nga po yung kanyang mga mata upang hindi makita ang mukha ng ating Panginoon, at ang nakita nga lang po yung likod ng ating Diyos na buhay. Amen. Tunay na napakasarap po pala talaga na kapag ang presensya ng Diyos ay ating nararanasan. Amen. Praise the Lord, at salamat po sa ating Panginoon sa napakagandang napag-aralan natin na ito, na itatak po natin sa ating puso't isip na palagi tayong humingi ng patnubay ng Diyos, patnubay ni Yahweh ng ating Ama na nasa langit, ng banal na Espiritu sa pamamagitan po ng pananalangin sa ating mga pananalangin na may kababaang loob, na ang ating mga panalangin ay nagmumula talaga sa ating puso, hindi lamang sa ating isip na lumalabas sa ating bibig, kundi dapat po talaga ang ating mga dalangin ay nagmumula sa ating puso, na kung maaari po talaga na iiyak natin sa ating Panginoon ang lahat ng ating mga desisyon, at tiyak na tayo po ay magtatagumpay. Danas na danas ko po yan dito sa Italy, na kahit na sagana po dito, dumaranas din po kami ng mga iba't ibang klaseng mga trials sa buhay. Kaya sa Diyos po ang lahat ng papuri, at naniniwala ko na nananampalataya mga kapatid na yung aking pong patotoo na naghirap din po kami dyan sa Pilipinas, ngunit inangat ng ating Panginoon dahil nagtiwala nga po kami sa Kanya. Sa pamamagitan ng mga pagsubok, matitinding pagsubok, ay matitindi din ang ibibigay ng Diyos na blessing. Dahil kaya po naman tayo binibigyan ng mga pagsubok ng Diyos, hinahayaan niya. Ayaw naman talaga niya na dumanas tayo ng ganun eh. Ngunit ang nais ng ating Panginoon na ipahiya sa Satan na anak ko yan, kaya niyang pagtagumpayan ang inadya kong pagsubok sa kanya, at siya ay aking tutulungan at palalakasin. At kapag tayo po kasi ay nanghihina, doon po tayo nagiging malakas sa ating Panginoon. Na ramdam niyo po ba na kapag ang dami nating problema, ang dami nating dalahin sa buhay, naiyak na lamang tayo at lumalapit tayo sa Diyos at naramdaman natin siya. Yun yung sinasabing, pag mahina ako, malakas naman ako. Malakas yung aking espiritu na nakakakonect sa ating Panginoon, at narinig talaga ng Diyos ang mga dasal ng totoong tumatawag sa Kanya. Amen. Sa Diyos po ang papuri mga kapatid. Samahan niyo po tayo po ay manalangin. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat po Panginoon, Panginoong Hesus, Ama, Holy Spirit. Salamat po sa kabutihan mo sa aming buhay. Sa kabila na aming mga pagsubok, ay patuloy niyo pa po kaming sinasamahan. Pinagtatagumpay niyo po kami sa laban ng buhay namin dito. Panginoon, kung nasan man po kaming kinalalagyan ngayon, naniniwala kami at nananampalataya na ang lahat ng mga dalangin ng aming puso ay iyong tinugon ng Marcos 11:24, na ang nais mo lamang Panginoon ay magtiwala kami sa iyo. Sabi mo sa Marcos 11:24 na kapag kami mananalangin, maniwala kaming natanggap na namin iyon, at iyon ay mangyayari nga Panginoon. Kaya't dinadalangin po namin Lord na sa pagdating mo Panginoon ay mainit mo kaming madatna na naglilingkod sa iyo Panginoon, katulad po ng napag-aralan namin sa karakter po ni Moises Panginoon, na sinabi po niya na Panginoon, hindi na po kami tutuloy, wala pong katagumpayan kapag hindi mo kami sasamahan. Kaya dinadalangin po namin Panginoon na samahan niyo po kami Panginoon kung paano niyo po sinamahan si Moises sa kanyang mga laban sa buhay, sa kanyang pamumuno. Samahan niyo din po kami at pagtagumpayin din Panginoon. Lord, dinadalangin ko po Panginoon ang aming Pastora Christy, ang aming Pastor Alan at ang kanyang mga anak at apo Panginoon. Naniniwala ko at nananampalataya na lahat na kanilang mga gagawin ay palaging dinudulog muna sa iyo, kaya po nagkakaroon ng katagumpayan. Samahan niyo po ang pamilyang ito, pagtagumpayin niyo po siya Panginoon, hanggang sa huli ng kanilang mga hininga ay naglilingkod sa iyo Panginoon. Maging kay Elder Wilma Panginoon, sa po na kanyang pamilya, Lord, ang mga asawa niya, ang kanyang mga anak, naniniwala kami at nananampalataya, maging ang kanyang mga apo ay madadala niya rin sa iyong bahay sambahan katulad ng dati. Pababalikin mo Panginoon ang init ang paglilingkod nila Panginoon. Maging ang mga music ministry Panginoon, ang lahat ng mga tumatayo dito at ang mga nagnanais pang tumayo dito, naniniwala kami at nananampalataya na sa oras na sila gagamitin mo, naroon po palagi ang pagbaba ng banal na Espiritu, at ang kaluwalhatian mo lamang palagi ang maranasan ng bawat isa sa amin. Dinadalangin ko din Panginoon ang mga senior citizen na may mga karamdaman, naniniwala ko at nananampalataya na kayo po ang magpapalakas at magpapagaling sa kanila. Ang kanilang mga alalahanin ay iyon tinugon na Panginoon, dahil ko Lord ang the great provider, ang the great healer Panginoon, at ang aming
tagapagligtas. Naniniwala kami at nananampalataya, Panginoon, maging sa mga batang may mga karamdaman at mga nagdadalang tao, Panginoon, naniniwala ako at nananampalataya na magiging maayos po ang lahat ng sitwasyon ng bawat isa sa amin, Panginoon. At ang dinadalang ko din, Panginoon, ang Pastor Mansaredo, Panginoon, ang pamilyang ito at ang lahat ng mga Door of Faith churches at ang mga churches na naniniwala na Ikaw, Panginoong Hesus, ang tunay na Diyos. Naniniwala ako at nananampalataya na tinugon mo na ang lahat ng aming mga dasal. Kaya maraming salamat po muli, Panginoon. Sa iyo po namin ibinabalik ang papuri, parangal, pagsambat, pagdakila sa aming Panginoong Hesus. Amen. God bless us all, mga kapatid. Salamat po sa ating Panginoon.